Dahil Holy Week na naman nga ni, swimming time na naman. Nandito nga kami sa terminal ng bus pero wala nang masakyan dahil sa dagsanang pasahero para umuwi ng probinsya at magbakasyon. Sa van na lang pala kami dito nakasakay. Nakarating pala kami sa Lucena Grand Terminal ng ating gabi. Sabi nga pala ni Mokoy, bibili lang daw siya saglit sa bubuyog na pulat dilaw ng pagkain para pasulubong sa kapatid niya. Nagpasama na rin pala ako para may makain pagdating sa Maraw. Marami nga pala dito ang pagpipili ang pagkain. Buhay na buhay ang lugar na ito dahil sa dagsa ng turista na galing Maynila. At ito nga nakabalik na siya mula kay Jollibee. Sumakay na nga kami dito sa van papuntang Padre Burgos. Mag-aalas 2 na nga na madaling araw na makarating kami sa Barangay Maraw sa Quezon. Bahay pala ito ng kapatid nila Mokoy na si Kuya Romel. Di nga ito natitirahan dahil nasa malayo sila. Kaya nababakante ang bahay. Pero ang ganda at presko ng loob, saktong bakasyonan pag nananawa ka na sa syudad. Nasa gilid lang pala ito ng highway kaya kitang-kita ang exodus traffic dahil sa holiday. Pagkatapos ng kinain na namin yung dala namin pagkain at naganda na para sa kaunting oras na tulog o iklip lang. Kinaumagahan nga, nagising ako ng 5:30. Di ko rin alam kung nakatulog ba ako o pumikit lang. Problema nga ng mga trentahin, maagang nagigising, maaga ring malobat. Kwento ko lang pala yung nangyaring sagutan ni Mokoy at ng mga nag-aalok ng sakay kagabi. Wala silang kaalam-alam na laking Quezon nga si Mokoy kaya di nila mauto sa overprice ng singil. Biruin nyo, 800 daw, biyaheng Bicol na ang 800 eh. Quezon lang naman ang pupuntahan namin. Kaya ang ending, hindi nakapanloko ang mga mokong. Department of Transportation in the Philippines, ano na, kilos-kilos naman dyan. Maiba nga tayo ng topic at wag nang sabay ang pagtaas ng gasolina at tataas nga naman ang dugo nyo sa mga budol na yan. Sinabihan pala ako nila Tutoy at Mokoy na umakyat raw ako dito sa may taas dahil sa baba ay walang signal. Good morning guys, 2 oras lang pala tinulog namin ni Makoy. Pagpunta namin dito kagabi, 8 oras mula Binyan hanggang dito sa may Padre Burgos. Kagigising ko lang pala, umakat lang pala ako dito para maghanap ng signal kasi i-check ko yung social media account ko. Ayun yung bahay ni Kuya Romel, nandun. Yun yung bahay ng kuya ng barkada ko. Tapos doon sa baba makikita nyo, daanan yan, highway. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Connection yata yan sa mga dito sa Quezon. Maliliit na bayan sa Quezon. Dito nga ay kaliwat kanan ng nyog na maraming bunga ng buko. Di ko lang alam kung pwedeng kumuha dito kahit walang paalam. Ingat pa rin tayo at baka matirador ng may-ari ay siyang sakit lumagapak sa lupa na bukulan. Di rin naman talaga pati tayo makakakuha at mismong pag-akit ng nyog ay di maalam. Gumising na nga sila Tutoy kaya nagkayayaan sa bayan na lang kami maghahanap ng almusal dahil sarado pa yung malapit na tindahan. Salamat nga at may tricycle si Kuya Romel. Mahirap nga dito kapag walang sariling service dahil wala akong nakikitang jeep at tricycle na pwedeng sakyan kaya obligadong may motor o service dito. Dahil maaga pa naman at saktong hibas o low tide, dumiretso muna nga kami sa Maraw Seawall. Ito nga yung nagsisilbing daungan ng mga bangka pag merong bagyo. Proteksyon na rin sa mga establishmentong nasa gilid ng dagat pag merong malalakas na alon. Dito rin pala sinusundo at hinahatid ang mga turistang pupunta sa mga isla gaya na lamang ng Dampalitan, Burawan at Puting Buhangin. Lahat yon ay white sand. Nagsisilbi rin itong tambayan o joggingan ng mga turista at maging mga taga rito. Napalusong na nga ako dahil libas, malamig ang tubig dagat, masarap sa pakiramdam. At eto nga nakakita ako dito na isang Patrick. Kahit nga pala walang maayos tulog, pag ganito ba naman kagandahan lugar, mabubuhay pa rin yung espiritu mo. Makikita naman sa dalawang nagkukyut ang aso na to kung gaano kaganda ang lugar, pati sila napapajogging at nagbibilad sa morning sunlight. Pag may tiyaga nga ni, papaldo ka talaga ng maiulam. Nakaisang palangganang seafood nga dito si kuya, dinampot niya nga lang sa batuan dahil low tide. Kaganda ng view. Oh, sementeryo, partida. Hindi ko na nga na-videoan, bumili pala ng kandila sila Makoy dahil next stop namin ay sa sementeryo. Dadalawin nga pala nila yung kanilang lola dahil matagal na rin na di nabibisita. Dahil na rin sa busy ng buhay sa pag-aaral at pagtatrabaho sa syudad. Overlooking nga pala dito yung dagat, ang ganda ng view. Kahit nasa sementeryo ka, parang nagbabakasyon lang yung mga yumao dito. Eto nga't nasa bayan na kami, naglalakad-lakad kami para maghanap ng makakainan dahil nakakaramdam na kami ng gutom. Maliit lang pala ang bayan o palengke ng Maraw dahil na rin siguro sa liit ng populasyon nila rito. Parang talip pa lang sa syudad, limitado ang makikitang produkto at serbisyo. Umorder nga pala kami dito ng sinigang dahil nagki-cravings kami sa mainit na sabaw. Sobrang sarap naman ang luto, lutong probinsya talaga. Sunod na dinala nga kami ni Tutoy sa tinatawag nilang burol. Private property na pala ito, pero pwede pang akyatan kung sinong may gusto. Mula dito nga sa taas ng burol, makikita ang 360 overlooking view ng dagat ng Maraw. Kita natin yung Dampalitan Island at Burawan Island na dinadagsa pag gantong summer.
Ang sarap ng bili ng burol na ito at patayuan ng vacation house. Nagbibiruan nga kami na kung mananalo lang sa loto, pero paano mananalo ay hindi naman tumataya eh. Sa kabila nga ay makikita naman natin yung mga fish cages ng mga bangus at iba pa sigurong mga isda. Nakababa na nga kami ng burol at hinihintay pala namin dito sila Ate Ellie, nakasama namin sa camping swimming. Dumating na nga sila, nagmotor lang, galing pala silang Batangas. Dumiretso na nga kami dito sa pamilihang bayan ng Padre Burgos para bumili ng babaunin namin sa isla. Dahil dun sa talipapa, hindi na sariwa yung mga karneng isda dahil na rin sa mag-aalas 11 na. At ito nga't nakapamili na kami ng lahat ng dadaling pagkain at alak. Mahal na kasi sa isla ang alak, kaya doon na lang sa palengke magandang bumili. Kailang umaga, ang lakas ng signal. Busy na nga kami dito sa pagluluto dahil alas 12 na. Yung mga iihawin pala doon na lang sa isla, pero yung adobo at kanin lulutuin na dito sa bahay. At ito nga, minekos-mekos na pala ni Ate Ellie yung pangmalakasang adobo niya na magpapalimot ng pangalan pag natikman. Nice. Adobo. At dini nga ni sa loob ng bahay, busy naman si Makoy sa pagpiprito. Ayan ko, iluluto mo. Pritong talong. Yun. Perfect sa ano. Pang-beach. Yung hotdog, iyan. One eternity later. Natapos na nga kami magluto at naihanda ng mga dadalhin sa Dampalitan Island. Dumaan nga muna kami dito sa bilihan ng mineral water. Hinihintay pala namin dito si Joy Joy dahil siya na lang daw pupunta dun sa dulo. Di pala pwedeng inumin yung tubig na galing sa poso dito, kaya mineral water talaga ang dadalhin namin. Nakita na nga namin si Joy Joy na parating na, dala-dala ang mineral. Masarap nga tong kasama si Joy Joy, kalog at makulit. Tinakbo na nga ni Makoy si Joy Joy para tulungan, pero sabi niya kaya niya na daw buhatin. Basic lang daw yun. Andito na nga tayo sa seawall, ang gateway papuntang Dampalitan Island. Nakaabang na nga dito sa amin yung bangkang susundo at maghahatid. Pagkabatas nga sa Amirgan, dito pala yung magbabayad ng 20 pesos environmental fee. Tapos maglalagay ng personal info dito sa logbook. Bilisan mo, mag-picture tayo. Kaway-kaway oh. Eh. Video to eh. At ito nga, nakasakay na tayo sa bangka para dalhin sa Dampalitan Island. Mula dito pala sa seawall, 20 minutos ang biyahe para makarating dun sa camping island. Tatlong balik daw yun. Dalawa. Hoy, Timo! Kaya! Nadali yung granap. Abangan nyo na lang pala yung part 2 ng summer getaway ng video.